Hi everyone! Welcome to my channel. This is the episode 3 of our podcast. Ayan. Exciting, di ba? I hope may natutunan kayo sa dalawang na unang topic ko. Ayan. So, dahil sa usapin natin na lagi about relationship and then since yung we started as LDR. So, ayan, hindi talaga maalis sa isip ko yung yung laging may mga tanong kasi pag nasa LDR ka na paano nyo ba mapapanatili na interesting yung relasyon nyo, di ba? Lalo na kung hindi naman kayo nagkikita, tapos di pa kayo nagkita sa online lang, chat, text, video call. So, somehow magiging boring din. Yung kailangan nyo mag-isip kung ano ba yung pag-uusapan natin. Okay. Kasi ako, sinasabi ko number one rule ko yan. Ayoko yung hindi pa kayo nagkikita hubad-hubad. Kasi may mga ganun. Alam niyo yung mga foreigner na i-chat kayo, tas ganun lang yung hihingiin na send picture. Ay, nako. Ibang usapan yan. So, kailangan nyo mapanatili yung relasyon nyo kahit hindi kasama yon, di ba? So ano nga ba yung kailangan yung gawin, mga dapat gawin? So una kailangan nyo din ng para mas maging exciting plano na dapat may plano kayo kung kailan ba kayo magkikita. Alam nyo madami yung na-stuck dahil sa pandemic, di ba? So, ngayon, at least wala na yun. So, pwede na kayong magplano sa mga bagay-bagay. Kailangan, kasi pag wala kayong plano, yung sige lang chat, everyday chat, video call, tas wala naman kayong pinag-uusapan na, sa ganitong magkikita tayo. So, parang wala lang. Hindi na, parang hindi ka na-excite na the time welcome magkikita kayo. So, kailangan nyo bumuo din ng mga plano, mangarap ng sabay, ganun. Hindi naman sa kailangan madali agad, kailangan nyo yun na. Pero at least, napapag-usapan yung future na sa ganitong time, yan, next year magkikita na tayo, di ba? Knowing na mayaabangan kayo pareho. The time will come na magkakasama kayo. Nakaka-excite yun. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Yan. Tapos, kailangan, open kayo sa isa't isa. Open communication. Kasi, mas connected yung relasyon nyo. Parang connected kayo sa bawat isa. Kung alam niya at alam mo yung, daily routine. Kung ano ba yung ginagawa niya today. Kung ano ba yung ginagawa mo today. Kailangan mas yun. Parang, hindi maalis kasi nga hindi kayo magkasama. Yung kaba. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Siguro mamaya may babae na siya ganun. May kasama siyang babae or hindi talaga may iwasan yan. Lalo na makita mo online tapos hindi nag-reply na kinabahan ka na. So kailangan open, maganda yung open communication. Kasi kung wala lang din naman yan, hindi mag-work yung relasyon nyo. Ayan. Tapos wag mo din naman sobrahan yung silos. Yung pag nagsilos ka, ilagay mo sa lugar. Wag mo siyang masyadong higpitan na nasupukit na yung tao. Yung kailangan bawat galaw, okay, dapat nagpapaalam, pero wag mo sasabihin, ay naku, wag ka pumunta. Yung example sabihin, lalabas ako kasama yung friends ko. Sino yung friends mo? Babae ba dyan? Wag ka pumunta. Wag ganun. Kasi normal yan sa foreigner yung may mga kaibigan, yan, lalaki, babae, ganun. Tapos, lalabas, normal yan. Kaya wag ka masyadong paapekto, wag kang seloso. Unless talagang may nakikita ka. Kasi
Kung nakikita mo naman na niluloko ka, syempre red flag na yun. Huwag ka nang tumuloy, o, di ba? Ano pa yung saysay ng kung wala kang tiwala at hindi mo na siya mapapagkatiwalaan. So, kasi yung sa LDR, yung nagpapatibay ng relasyon nyo, yung tiwala talaga. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, wala, hindi kayo tatagal. Lalo na yung, puro, dahil nga wala kang tiwala, away na lang kayo ng away. Parang hindi na tumawag, parang nakakawalang gana na mag-usap. Kasi nga, tuwing away nyo, pag-uusapan nyo silos. Galit ka. Ganun. So, wag ganon. Kasi, what if kung magkasama na kayo, tas ganon. So, too much, talaga, jealousy, nakakasira ng relasyon. So, dapat ilagay natin sa lugar yung mga silos-silos. Yung parang, mas exciting kasi yung tatawag siya or tatawag ka tuwing umaga or tuwing gabi na alam mong hindi kayo magkagalit. Yung wala lang, yung sweet kayo sa isa't isa. Kahit naman hindi super sweet, kahit hindi yung tipong alam nyo lang na comfortable kayong kausap yung bawat isa kasi wala kayong samaan ng loob, di ba? Nakakatuwa. So, yan. Mahirap talaga yung mas mahirap yung LDR. Mas mahirap yan kaysa sa magkasama kayo. Boyfriend, girlfriend, magkasama kayo. So, pero hirap ng LDR kasi napaka-challenging. Challenging. Yeah. Ang daming kailangang haraping challenges. Example, yung boyfriend mo kailangan working siya, tapos kailangan niya magantay ng leave, tapos mag-iipon pa kasi malayo, di ba? So, hindi lang yung hindi lang yung i-priority nyo yung kailan kayo magkikita. Isipin nyo din yung finances, kung paano ba, ano ba yung mga bagay na dapat nyong gawin para lang magkatotoo na at some point magkita din kayo. Para mayakap mo siya ng personal talaga, hindi yung plankis lang sa video call, di ba? So, kaya yung parang hanggat maaari, iwasan nyo na yung mga bagay na nakakapag-pa-stress sa inyo online. Kasi yung knowing pala, yung pagplano pa lang sa pag-isip pa lang ng budget para magkita kayo, stressful na. Lalo na kung hindi masyadong mapera yung jowa mo, di ba? Kaya, yun, makakatulong yun, yung hindi mo siya ini-stress masyado or ganun din siya sa iyo. Kasi hindi naman pwede na hindi mo siya ini-stress tapos siya naman lagi kang ini-stress. So, it comes, dapat both ways talaga. Dapat parehas kayo ng goal, parehas kayo ng plano. Kasi kahit mag-asawa na kayo, kung magkaiba kayo ng plano, hindi rin kayo tatagal. Kailangan same goal kayo Kailangan isa yung pangarap nyo bilang mag-asawa. Mahirap naman yun, yung pangarap mo limbawa, magbahay sa Pinas, tas pangarap niya magkabahay kayo dito, di ba? Tigisa kayong bahay. Okay lang yung yung okay naman yan, yung parehas, pag-uusapan niyo, sige magbahay muna tayo dito, tapos pag stable na kayo dito, magbahay kayo sa Pinas. Ganon. Pag yung kanya-kanya kayong pangarap. Kasi yung parang, sa akin lang iwan ko kung may ganon, yung parang magkaiba naman kayo ng goal sa buhay. Sa akin, kasi kung anong plano ko, ganon yung sa asawa ko. Kasi mahirap kung magkaiba kayo ng gustong gawin. Yung example, plano pag nag-retire kayo. Saan niya gustong tumira at saan mo gustong tumira. Siyempre, pag hindi kayo magkasundo dyan, nag-build ka ng retirement mo, tapos siya rin. Tapos magkaiba kayo, hiwalay na kayo. So, mahirap yung ganyan. So, kailangan isa yung goal niyo. Ayan, di ba? So, yung mga plano talaga sa buhay, yung nagpapakilig, yung nagpapanatili na maging matatag yung relasyon. Kahit hindi pa kayo nagkikita, kailangan yan yung may goal kayo. Kasi kung wala kayo niyan, parang pa yung saysay ng pagsasama nito. Kasi hindi mo rin alam kung kailan ba siya pupunta, kung wala kayong plano. So at least kung may plano kayo, nandoon yung yung hope na
Tapos satisfaction na, ay may boyfriend na ako, tapos darating siya. Ganon. Hindi yung, dahil nga wala siyang plano nagpunta ka na din sa ibang dating site, naghanap ka, ay hanap ako ng lalaking may plano sa buhay. Nakaka-bored naman kasi talaga kung puro chat-chat lang everyday. Ganito ginagawa ko, pero wala kayong napapag-usapan sa future. Nakakainip. Lalo na kung yung babae, ako kasi yung parang, yung hinahanap ko sa relasyon, yung gano'n yung may plano na sa future. Kasi hindi tayo pa bata So, kailangan may concrete lang ka, hindi yung kung ano-ano lang. Hindi yung chat-chat lang dyan. Hindi ako nagganon. Kasi isa lang, isa lang yung naging ka-chat no? Asawa ko kasi may plano agad. So, at least mas maganda kasi parang nakakainip naman yun, yung mga So, yan, ang dami kong chika. Kasi yun nga, natanong na din ako niyan before. Yung mga subscriber ko kasi dati nagtatanong sila, nagme-message sila kung ano ba yung dapat ganito. Kasi mostly yun, LDR. So ngayon kasi yung topic ko, yung buhay may asawa na, pwede rin LDR. So kung mas malawak yung horizon ng natin, yung vlog ngayon. So hindi tayo nakapokus sa isang lang. So lahat pwede itanong. Ayan, so yung sabi ko sa second episode ko, yung topic ko yung ano ba yung difference ng pro and cons ng Key1 at saka CR1, gano'n. So, isusunod ko na yan kasi naisip ko lang, bago ka mag-Key1 visa, kailangan mapanatili mo yung relasyon mo na matatag. So, ito yun. Ano yung kailangan magpapatatag ng relasyon nyo as LDR. O, diba? So, ayan. Ayan, see you on my next vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe naman dyan. At na yung kalimbang dyan para laging updated ka sa mga videos ko. Ayan. Yung upload ko po once a week. Ayan. Para sure na sure. Para hindi kayo mag-abang na, kailan ba yung upload niya? So, sasabihin ko na once a week po. Ayan. And you are welcome na magtanong kung ano man. Share mo yung opinion mo, experience mo dyan sa comment section sa baba. Ayan. Maraming salamat. See you on my next one.